Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, welcome po sa Community Christian Church. Tayo po muli ay bibigay ng papuri at ating pagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ating ihayag ang ating puso at ating damdamin para sa Kanya at ating ibukas ang ating mga panalangin at ang ating mga kahilingan para sa Kanya. Tayo po magsitayo. Tayo po ay magbigay ng papuri sa pamamagitan ng ating mga awitin. Tayo malabig sa Kanyang presensya. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong magbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoon Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoon Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Amen. Tanging langit ang ating nadarama, magkapaya ang ating Panginoong Diyos. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing ka
kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan mo ay pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Nadarama sa tuwing kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Salamat sa Diyos. Ating tuloy ang ating pagpupuri at ating pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa buhay ko'y lagi mo laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa'yo ang kapulihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan.
nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa hilig na hain tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mamuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mamuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay
tiyak mo nga nababati. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong bigin mo, Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. O Lord, amang mga pangyarihan sa lahat, salamat sa iyo, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpupuri na binibigay niyo sa amin. Marami po salamat, Panginoon. Kami umarap sa iyo ngayon, nagbibigay ng luwalhati at ang pagpapala sa iyo, Panginoon. O Lord, we praise you and we worship you. We lift your name on high, O Lord. Ikaw lamang po ang aming Diyos, ng aming sinusunod, ng aming minamahal, at na aming tinataas, Panginoon. Marami po salamat sa iyong presensya, sa iyong pakikiniig sa amin sa araw na to. Sa mga oras na to kami ay mag-aaral na iyong salita. Kami ay mananalangin ng sabay-sabay. Kami po ay magdudulog sa iyo ng aming mga kahilingan, ng aming mga pagpupuri, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ng bawat isa. Alam mo po ang aming mga nararanasan, ng aming mga kahilingan, Panginoon. Muli inihandog namin sa iyo ito, Panginoon. Marami po salamat sa iyong pag-iingat sa amin sa mga nakaraang buwan at mga panahon na kami sinusubok ngayon, Panginoon. Hindi lang ang buong Pilipinas, kundi ang buong bansa, ang buong mundo, Panginoon. Marami po salamat at binibigyan niyo kami ng kapahingahan. Binibigyan niyo kami ng pagkakataon upang mag-reflect sa iyo, Panginoon.
sa mga panahon nito na kami dumadaan sa pagsubok, Panginoon. Maraming po salamat. At kami, kahit kami ay nakakaranas ng pagsubok, nakakaranas ng mga dalamhati sa mga mahal namin sa buhay na nawala, Panginoon. Ngunit alam namin na ito ay iyong kalooban at tanggap namin na ito ay dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Tanggap namin na dahil sa iyo kami binibigyan mo ng mga katuruan upang manumbalik sa iyo, Panginoon, upang magbalik sa iyong sa iyong kalooban, Panginoon. Sa buhay na to na punong-puno ng mga temptasyon, Panginoon, punong-puno ng mga kasalanan, ang mundong ito na habang tumatagal, Panginoon, nagiging masama, subalit ang iyong mga pinili at ang iyong mga anak na sumusunod sa iyo, Panginoon, patuloy na kami tumatatag, patuloy na kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Dalangin namin ang aming bansa, ang aming mga pinuno, Panginoon, ang aming darating na halalan, Panginoon. Dalangin po namin na kami ay makapag-isip ng maayos, kami ay bumoto ng maayos na ayon sa aming mga conviction, Panginoon, na ayon sa aming mga puso na tapat na iisip ng interes ng bayan at sa kabutihan ng aming bansa, Panginoon. O Lord, dalangin namin sino man ang mga darating na mamumuno sa amin, patubayan niyo po kami, gabayan niyo po kami at pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas. Lahat pong ito ay aming dalangin at aming panalangin sa iyo at aming pagsamo sa iyo sa tanging pangalan lamang ng makapangyarihang anak at iyong pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Aking pong malugod na papakilala sa inyo ang ating guest speaker sa araw na to, ang ating pong kapatid at pastor ng Cainta Community Church, si Pastor Tony Resentes. Hello, sounds. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa nakarang mga araw at sa pagbaba ng mga nahawaan ng COVID. So, patuloy na kumikilos ang Diyos. Patuloy siyang gumagawa sa panahon ng pandemya at ngayon ay binibigyan niya tayo ng luwag at laya. At sa Cainta po ay face-to-face na po kami, pang 5 linggo na ngayon. At pagkalipas ng halos 2 taon, ay merong nag-commit na magpapabaptize. Kasi bago mag-pandemya ay ayaw pa nila magpabaptize. Nung Friday lang ay gusto na nila. At namamadali pa. Sabi ko, schedule pa ito. Kausapin ko pa yung mga leaders. Tapos maghanap tayo ng resort. Yung sabi nung isa, kuya, baka merong drum. Masi sa drum na lang tayo. Paano hindi tayo pumunta ng resort? Sabi ko, inconvenient naman yun. Kasi after ng baptism, may konting celebration, may konting kainan, Thanksgiving. Kaya kung sa drum, parang hindi natin maisi-celebrate, no? Yung nagsabi nun, medyo chubby pa siya. Sabi ko, baka mahirapan tayo. Nagbiro ko sa kanya, baka hindi ka na makalabas sa drum saka hindi ka makakaupo. Pero totoo po yun. Yun po yung nangyari nung Friday. Sinabi ko dun sa mga kapwa ko, mga tanod ng iglesia, tanod ng overseer, mga elders, mga pastor po. At natuwa sila na merong pagkilos ang Panginoon sa buhay ng 6 na tao na ito. Actually, kapong galing po kami sa Interchurch sa Bulacan at maraming mga reports. Lulula ako dun sa mga reports nila. Merong panahon ng pandemya ay
nagbigay ang Panginoon ng 30 na mga house Bible study. At tinanong nga, bakit bawal lang mag-house to house? Bakit kayo nag-house Bible study? Ang nag-i-invite daw, yung mismong mga tao sa kanila. Hindi naman nila tinutulan yung imbitasyon na yon at hindi sila natakot sa COVID. Pero mayroong nagtatanong, paglabag sa batas yung ginawa ninyo. Ay, ang sagot naman nila, pagsunod naman sa Diyos. So, napakahirap, mayroong, yung mga taong may conviction, pag binabawalan mo, laging merong katwiran. Merong counter na galing sa Bible. So, masunod na lang yung kalooban ng Panginoon. At yung mga nababautismuhan, 30, medyo na-insecure ako kasi ang report ko, 6 lang. Pero, ang mahalaga, kahit isa lang, sabi naman sa heaven daw, isang kaluluwa lang yung madala sa Panginoon, merong party sa heaven. So, hindi naman sa atin yung pagliligtas. Pwedeng i-report ang 30 na baptism, pero hindi tayo tiyak kung talagang lahat yun ay ligtas. Baka promotion lang yun. Hindi ko naman po hinusgahan yung mga kapatid. Pero mahalaga, ang Panginoon buhay at kumikilos sa bawat mga lokal na mga churches. Ibang pagkilos dito, ibang pagkilos sa amin. So, salamat sa Panginoon. Si Kuya Jun, namimiss ko si Kuya Jun eh. Ayun, si Kuya Jun. Kuya Jun. Good morning po. Hindi na namin siya nakakasama sa RBLF eh. So tayo po muna yung manalangin mga kapatid. Kapangyarihang Diyos, aming Ama, papasalamat kami. Binigyan niyo po kami ng napakahalagang oras at generous na gawain o pagsamba sa umagang ito na hindi po layo-layo o nasa online, kundi Panginoon ay very close ang mga kapatid na ngayon ay naririnig po namin ang tinig ng bawat isa at na nadadampi ang mga balat sa pagkakakumustahan. At sa katapusan po nito ay marirealize namin na kayo pala ay nasa kalagitnaan po ng aming pagtitipon na ito. At kayo po ang nakikinig at nagpapahalaga ng gawain na ito sapagkat kayo po ang humiling nito. Request po ninyo ito na huwag pong kaligtaan ang mga pagtitipon na gaya ng ginawa ng mga matatapat na tao noong unang panahon. Kaya, Ama, dalangin po namin na ang banal na Espiritu ay siyang kumilos, puso't isipan ng bawat isa sa amin. At ang papuri at ang parangal ay tanggapin po ninyo sa umagang ito. Sa tanging pangalan na aming Panginoon Kristo. Amen. Paintulutan po niyo akong tanggalin ang aking face mask. So, atin pong pag-uusapan ay basic lang po ito. Madalas po ito marinig sa Sunday school ng mga bata. Yung paglakad po ng Panginoong Hesus sa tubig. Bago po nangyari ang pangyayari na ito, meron pong nauna na naganap. Hindi ko po alam kung familiar po kayo dito sa pagkakasunod-sunod nitong kwento na ito. So, yung nauna pong nangyari, meron po ba nakakaalala yung nauna nangyari bago yung paglakad sa ibabaw ng tubig? Yan, very good po si Doc. Feeding of the 5,000. So sa bawat mga pambihirang pangyayari, unique na pangyayari, nagpapamalas ng kakaibang bagay ang Panginoong Hesus, may layunin po ang Panginoon. Lalong-lalo na sa mga disciples niya, sa mga alagad niya. Meron pong educational motive ang Panginoon. Merong learning na gustong
ipaabot ang Panginoon sa mga disciples. Tingnan po natin ang mga pangyayari na ito kay Marcos, kay John. Bukod tangi po na si Lucas ay hindi po nagsalaysay ng paglakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig. So si Matthew, Marcos at si John ay sinalaysay po nila ang mga pangyayaring ito, pero ang pinakamaikli po ay si John. Ang atin pong kinuwang teksto ay ito pong Matthew 14:22 to 36. Sabi po, immediately Jesus made ano may sabi ro? Takpan ano. The disciples get into the boat and okay na. Dito na lang sa Tagalog para mas madali. 14. Ito, ayan. Tingnan lang po natin dyan. Ano. Sabi rito sa Tagalog po, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at ipinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Ito po yung mga tao na nagsikain ng tinapay at ng isda. So doon po sa unang himala na ginawa ng Panginoon ay ang lesson po ng mga disciples na itong kasama nila na hindi pa nila masyadong kilala ay may kakayahang mag-provide ng needs ng 5,000 o higit pa sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Sa atin po, very common na po yung idea na yon. At siguro kung tatanungin ko po bawat isa sa atin, marami po tayong testimony na talagang si Jesus ang nagpo-provide sa atin. Siya ang great provider natin. Natutunan kaya ito ng mga disciples? Naisip ba nila kaagad ito? Siyempre, bilang tao, kailangan unti-unti ang pagkatuto. Hindi naman nila kaagad na-realize yung lesson na yon. Kasi sabi ni Marcos, pag doon po sa pakilipat lang po, Dok, sa huling talata niya, sa verse 52, for they had not understood about the loaves, their hearts were hardened. So si Marcos ay bukod tangi niyang sinabi, itong bagay na ito, hindi sinabi ni Matthew, hindi naman sinabi ni John. Pero siya sinabi niya na hindi pa naiintindihan nung mga disciples, yung pagdami, paano nangyari yun? Ang totoo nga, gusto nilang pauwiin yung mga tao. Pero may bata doon, may dalang tinapay, at merong 2 isda na yun ang inoffer niya sa Panginoon. At yun ang ginamit na halimbawa ng Panginoon para ipaalam sa mga disciples na merong kakayahan ng Panginoon na mag-provide. Kaso yung mga tao na nakakain at itong mga disciples, yung heart nila at yung mind nila ay naka-program sa national and political na purpose ng Panginoon sa pagdating sa lupa. Hindi yung kanyang suffering sa cross o yung kanyang pagtubos ng ating kasalanan. So kailangan ituwid ng Panginoon yung ganung mentality ng mga disciples na ito yung hari na darating at siya yung magliligtas sa Roma. So national and political na kaisipan. Kaya tinuturuan sila ng Panginoon hanggang sila ay maunawaan nila na ang pagdating ng Panginoon ay tubusin ang sanlibutan sa kasalanan. Ngayon, balik po natin, Dokoli, dun sa kanina. Meron pang binanggit si Marcos na hindi binanggit nung 2. Ito po ay sa
verse 47 and 48. Later that night, the boat was in the middle of the lake, and he was alone on land. He saw the disciples straining at the oars, because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them. Ito po yung kakaiba dito. He saw the disciples straining at the oars. Nakita po niya yung mga disciples from the mountaintop. After ng prayer ng Panginoon, nakita niya yung mga disciples. Hirap na hirap sila sa pagsagwan sapagkat sinasalungat sila ng malakas na hangin. Hindi ito sinabi ni Matthew, hindi rin ito sinabi ni John. Pero sinabi ni Mark, at ang sabi po ng mga Bible scholars, si Marcos ay kumuha ng information kay Peter. Kay Peter. Pero si Matthew, actual niyang naranasan, ang sinasabi niya dito na information ay actual. Kasama siya dun sa boat. And even Judas kasama dun sa boat. The 12 disciples are in the boat. At sa Matthew chapter 10, makikita natin na complete na yung disciples doon. Pag binasa po natin, hindi na po natin babasahin para hindi kumain ng oras. So, complete na yung disciples. So, yung 12 na disciples ay nasa bangka, kasama si Judas na peke o fake na disciples. Na-encounter nila yung malakas na unos o malakas na hangin at hirap na hirap sila, but not knowing Jesus sowing them from the mountain. Kikita sila, hindi nila alam, busy sila, hirap na hirap sila, pagod na pagod sila, pero alam ng Panginoon, nakikita ng Panginoon kung ano ang nagaganap doon sa dagat. At yung do not fear, do not be afraid, do not fear. Yung tatlong account na yan ay pare-pareho nilang sinabi yung salita na yon na isinulat nila. Do not fear. Huwag kayong matakot. Paulit-ulit yun na binanggit. So pag binasa natin, makikita natin, pare-pareho yon na sinabi ng mga accounts na ito, yung huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. Ako ito. Paulit-ulit na binanggit yon. So, hindi na natin titignan, kung assignment na lang po ninyo. Pero, nandiyan po lahat yan. Yun yung bukod tangi na pare-pareho nilang sinabi. So, tinignan lang po natin yung mahalagang puntos po dyan. Tingnan po natin yung ating major points. Ano ba yung nangyari bago lumakad ang Panginoon? So, meron tayong idea kanina, Tingnan po natin. Una, inutusan sila ng Panginoon, yung command. Pinauwi niya yung mga tao at pagkatapos yung mga disciples ay sinabihan niya, sumakay kayo ng bangka o ng barko. Verse 22, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. So mayroon siyang mahalagang gagawin. Kailangan siyang maging in private ang Panginoon. Mag-isa lang siya. Ano kaya yung mahalagang gagawin niya? So, ang mga alagad ay sumunod sa Panginoon, sa command niya. Hindi alam ng mga disciples na meron pong dahilan kung bakit sila po ay inutusan ng Panginoon na sumakay ng bangka. At ito po yung ituturo ng Panginoon sa kanila. Another lesson after ng feeding of the 5,000 ay yung kanyang pagpapakilala na siya naman ay protector. Kaya niya mag-protect kahit nasa kamatayan.
kaya niya magpakain physically, at sa kamatayan o sa bingit ng kamatayan o kahit sa kamatayan, kaya mag-protect ng Panginoong Hesukristo. Ayan. So, tingnan po natin yung susunod na yan. Ito po yung isa sa ministry ng Panginoong Hesus, yung kanyang communion with the Father. Verse 23, pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin, nag-iisa siyang inabot doon sa gabi. Haba ng prayer niya, no? Haba ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Natutunan ba ito ng mga disciples? Sa umpisa, hindi po, no? Kasi bago huliin ng Panginoon, natutulog. Sinabihan ng Panginoon, mag-pray kayo, natulog sila. Pero pagdating po ng Holy Spirit, o bago dumating ang Holy Spirit sa Acts 1, ano po yung ginagawa ng buong alagad kasama si Mary? They are praying. Habang iniintay nila ang Holy Spirit, nagpe-pray sila. At si Peter, sabi niya, nung nagreklamo yung mga widows at saka yung mga iba pang mga mahihirap na papabayaan sila, naghalal sila ng 7 mga lingkod o mga deacons. Para sila, sabi ni Peter, hindi namin mapabayaan ang salita ng Diyos at ang prayer o ang panalangin. Ang totoo, ang prayer ay isang sangkap upang tayo po ay mapuspos ng Espiritu Santo. Tatlo po yun eh. Word of God, prayer, at saka yung trials o yung suffering ng mga mananampalataya. Kasi pag meron tayong mga trials na purify yung faith natin, ang result ay nagiging genuine po ang faith natin. So yung Word of God, prayer, at saka yung ating experience sa mga gipit na panahon, tapos mahimalang kumilos ang Diyos sa atin, lalo mo siyang nakikilala. So ang Panginoon, yung kanyang relasyon sa Ama ay napakahalaga nito, yung kanyang submission sa Panginoon, sa Diyos, at yung kanyang fellowship sa Diyos. Diyos na siya, pero hindi niya napabayaan ang kanyang pakikipag-fellowship sa kanyang tatay sa langit. Ito yung magandang halimbawa po sa bawat isa sa atin, na hindi lang po sa church, nagpe-pray tayo, meron din tayong private room na naka-reserve yun para lang sa ating ugnayan sa Diyos, sa ating Ama sa heaven. Ang pangalawang laman ng kanyang prayer ay yung kanyang mga disciples. Sa aklat ni John, laging binabanggit doon, pinagpe-pray niya yung mga disciples niya. Si Peter, pinanalangin na kita, Pedro, bago ka subukin ni Satanas, pinagpe-pray. At ang isa pang tumutulong sa panalangin ay ang Holy Spirit. Panginoong Hesus ay namamagitan sa Romans 8:34. Namamagitan siya ngayon. Sa Hebrews 7:25, siya yung dakilang saserdote na namamagitan para sa atin araw at gabi. Ang Panginoong Hesus ay dumadalangin para tayo ay lumago, lumakas, tumatag ang ating spiritual life. Pinagpe-pray po tayo. At pinagpe-pray po niya ang mga disipulo. Bakit sila po ay dadaan sa pagsubok? Kaya, hindi alam ng mga disciples na sila pala ay tinitest lamang ng Panginoon. Hindi aksidente yung pangyayari na maganda yung panahon tapos biglang nagkaroon ng malakas na alon, sinasalungat sila ng hangin. Yun ay kagagawan ng author ng creation, ang ating Panginoong Hesukristo, na namamanduhan niya yung kalikasan para subukin itong mga alagad. Tingnan po natin ang pangatlo, the crisis. Pinapayagan po ng Diyos na tayo ay magkaroon ng mga crisis. Nung kagabi ay
kasama namin yung isang kapatid, laging naglilibre sa amin. So in-expect namin pag uwi, idadaan tayo nito sa isang fast food para mag-dinner tayo. Pero hanggang nakarating kami ay hindi niya kami dinrap-by sa fast food. Nung umuwi na ako, gutom ako. Ma-atake yung aking yung hyperacidity. And then nagpray ako, sabi ko, Lord, patawarin mo po ako, umasa ako sa tao. Kasi lagi siyang galante. Ngayon, hindi ko alam, baka meron siyang problema spiritual o problema physical, kaya hindi niya kami naalalang nagugutom na pala kami. At wala namang naglakas loob na magparamdam na di ba tayo magkakape o dadaan man lang sa Jollibee. Wala. Lahat ay nagtitiis sa gutom kasi medyo late na natapos yung gawain . Tapos isa pa ako dun sa panel sa question and answer. So yung mga kasama ko, gusto nang umuwi, gusto na nila akong iwanan, pero nakukonsensya naman dahil magkakasama kaming pumunta ron, hindi nila alam kasama ako dun sa uupo sa harapan. Pagdating sa bahay, kinumpes ko, Lord, patawarin mo ako kasi umasa ako dun sa tao. Kasi naman lagi namang nangyayari yun na ganun. Pero at this time, hindi siya nag-offer ng ganun. Sabi ng Jeremiah 17, verse 5 yata yun, or basta dun sa mga sumusunod. Yun daw nagtitiwala sa kapwa niya, tao, sumpain. Ang gusto ng Panginoon, wala siyang kaagaw, talagang sa Kanya lang . Kaya tayo po ay pinadadaan po sa mga pressure ng buhay upang huwag tayong umasa kanino man. Kung may sakit tayo, ang unang-una nating maalala ang Diyos. Yung katawan natin, templo ng Espiritu Santo. Meron akong ugali na ganun pag may sakit ako nung nakaraan. Dahil napagaling ako ng doktor, takbo kagad sa doktor. Pero hindi pala. Kailangan una, pray ka muna. Pag-pray mo muna, kung kahit walang doktor, pagagalingin ka, magagawa ng Diyos. Kung hindi ka gumaling sa ilang araw, saka ka mag-pray ng doktor. Blessing din sa amin si Doc Garcia, ang mag-asawa. Malaking naitulong sa amin yan ng mga nakarang panahon. Pumupunta kami dito every Saturday para magpa-konsulta. So, nung nagpe-pray kami, sila yung sinagot ng Panginoon na mga doktor na makakatulong. Kasi iba yung payo ng doktor na Kristiyano at saka yung hindi mananampalataya. Ang totoo, yung isang hindi mananampalataya, mali yung diagnose sa akin. Ang sabi niya, may bara yung puso mo. Pa-angiogram ka, tapos ituloy mo na ito sa angioplasty, sigurado ka na ma-angioplasty. Magkano po ang angioplasty? Maganda ka, mga 300 to 400,000. O baka higit pa. Yun ang nag-anxiety sa akin. Sinabayan pa ng lockdown. Nag-lockdown. Napuno ng mga coronavirus, COVID patient yung mga hospitals. Yun ang focus ng mga ospital. Maraming namamatay ng mga nurses, mga doktor. So, nag-anxiety sa akin yun. Sabi ko, mamamatay na yata ako. Hindi na yata ako makakasurvive dito sa problema na ito. Kasi tuwing a-attack yung heartburn ko, hindi ako makahinga at napagkakamalang ko na heart attack na yon. Anxiety ngayon ng anxiety. Araw-araw ganun. Pray. Napapapray ako sa mga kapatiran hanggang sa nakasurvive naman kasi hindi ko pa oras. Pero nagpaalam na ako sa asawa ko, sa anak ko. Binibigay ko na yung account number ng aking yung card ko. Sabi ko, ito baka makalimutan mo. Umiiyak na sila. Pero, yun pala, nagpapakilala lamang ang Panginoon. Pagdating nung lumuwag na, pumunta kami ng Medical City, binigyan kami ng doktor na medyo mas bata, dun sa doktor na nagsabi sa akin na meron kang bara sa puso, tigilan mo ang vitamins mo, huwag kang kumain ng mga matataba, bawal ito, bawal, ang daming pinagbawal, mag-diet ka.
Tapos nagmamadali siya kasi may kasunod na pasyente. Basta ito, bigyan kita ng punta ka dun sa dito sa Green Hills, yung hospital diyan sa may Cardinal Santos. I-refer kita doon. Pero hindi kami nagpunta kasi yun ang unang-unang nagkaroon ng COVID eh. Meron 2 Muslim doon na doon dinala. Tapos kumalat yung sakit na yun doon. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi ako hindi ako na angioplasty, hindi rin ako na angiogram, CT scan, angiogram ang tawag ng doktor. Mas mura daw yon. Tapos ang result, 50% lang ang bara at wala kang risk sa heart attack. Kaya ang sakit mo ay dyan sa stomach mo. Nag-heartburn ka, kaya ganun ang nangyayari sa'yo. Tapos nung kumakain na ako ng kanin, unti-unti nang gumagaling yung sakit ko kasi natatapalan ng kanin at ng saging. Tapos yun lang ang ginamit ng Panginoon para ako'y gumaling. Saging, kanin. Siyempre ulam din, tapos mga vegetable, mga green leaves. Hanggang ngayon po ay gumaling na po ako. To the point na wala pa yung boses ko. And then, nung gumaling ako, ganoon na lang po yung pagpapasalamat ko kasi nakatayo ako dito sa inyong harapan dahil sa pagpapagaling ng Panginoon. Pero naranasan ko yung crisis na yon na nagpapakilala na ang Diyos ang may hawak ng buhay, ng kalusugan, at even the death o yung kamatayan. Hindi ka mamamatay kung hindi niya gugustuhin. Kahit na inuuod ka na, kahit na ikaw ay naagnas na, ang buhay mo, kung gusto niyang i-extend yan, at yung kirot at yung sakit ng katawan na yan, yung pain, ay maranasan mo pa bago ka mapunta sa impyerno. Hindi niya kukunin yan, maliban lang kung ikaw na mismo, putulin mo yung ulo mo. Experience po namin yan doon sa aming anak na may muscular dystrophy. 3 nga pala po yung anak namin. Yung panganay ko may muscular dystrophy, yung second may muscular dystrophy. Yung bunso nakalusot. 19 years old na po siya. Yung pinapa-check up namin kay doktor. Yung una namatay doon. Yung pangalawa, yung una madali lang namatay. Sandali lang, sabi niya, Papa, hindi ko na kaya. Paalam na sa'yo. Namatay na kagad. Yung pangalawa, ang tagal mamatay. Hirap na hirap na. Pray kami ng pray. Lord, pagalingin mo po siya. I-restore mo po yung hininga niya, i-restore mo po ang kalusugan niya, yung muscles niya. Nag-react yung anak ko, sabi niya, baguhin mo yung panalangin mo, hindi yan kalooban ng Panginoon. Lord, nahihirapan na po siya, kuhanin na po ninyo. Hindi pa ako tapos magsalita, namatay. Inilagay ko dun sa sahig, hindi ko na dinala sa ospital. May tumitibok-tibok pa, Papa, buhay pa ba yan? Hindi, patay na yan. Huling hininga niya na yan. Tapos, nawala na yung hangin. Pinunta ng purinarya, tinignan, patay na. Kinuha ng Panginoon. Nandoon na, komportable na siya, convenient siya sa piling ng Panginoon. So, ang buhay at ang kamatayan, hawak ng Diyos. At minsan tayo, katulad ko, pinangungunahan ko ang Panginoon. Mamatay na yata ako, Lord. Hindi pa pala. Meron lang itinuturo ang Panginoon sa buhay ko, sa bawat isa po sa atin. So dito po, ang crisis na ito ay pinapayagan ng Panginoon upang huwag umasa sa talino at sa lakas at ang ating tiwala ay sa Panginoon lamang, sa Diyos lamang. Sunod po natin yung pangyayari po ng paglalakad ng Panginoon. Ano po ba ito? Yung kanyang paglapit sa kanila. So, ang iniisip ng mga disciples, wala ang Panginoon. Ito pong pangyayari na ito ay mas worse ang naging resulta sa mga disciples compared doon sa natutulog si Jesus doon sa bangka. Kasi before po nito, may naunang pangyayari. Ang Panginoong Yesus ay kasama nila sa bangka. At nangamba sila dahil kasama nilang Panginoon, pero tulog naman. So, malaking problema kasi tulog ang Panginoon. Pero hindi nila naisip, kahit tulog ang Panginoon, kasama nila, yun ang mahalaga doon. Physically, tulog siya, pero yung kanyang pagka-Diyos, hindi naman nalilimitahan ng kanyang physical na katawan. So, ang Panginoon po ay hindi nila kasama this time.
Pero lingid sa kaalaman nila, according to Mark, pinanunood lang sila ng Panginoon habang sila ay nahihirapan doon sa pagsagwan. So ngayon, eto na po ang Panginoon, dumating. Naglakad po sa ibabaw ng tubig, medyo special po yung kanyang arrival. Siya po ay hindi lumangoy at pinakita po niya sa mga disciples na hindi lang ang pagkain ang kayang punuan ni Jesus. And even in the water, ang kanyang kapangyarihan ay hindi nalilimitahan. Kaya niyang lumakad sa ibabaw ng tubig. Hindi siya kayang ilubog ng tubig. Sakop pa rin ang kapangyarihan ni Jesus, ang tubig. So, ang mga alagad ng mga sandaling yun ay takot na takot. Pagod na sila, takot na takot. So, lahat ng pressure nasa kanila. So, minsan tayo ganun po, parang nandun na tayo sa pinakadulo na ubos na yung ating pasensya. At wala nang resource pa. Yun ang iisip natin. Wala nang lunas pa. Lulubog na tayo, mamamatay na tayo dito. Tapos ano nangyari? Habang sila ngayon ay pressure na pressure. Pressure na, pagod na, nag-aalala na, ano nangyari? Tingnan natin. Naalarma sila, no? Kasi habang sila ay natatakot, nakakita sila ng, sabi po sa verse 26, kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ang sigaw nila ay, "It's a ghost." Multo. Hindi ko alam kung yung kanilang takot doon sa tubig at pagod ay biglang nawala dahil napalitan ng ibang atensyon. Nakakita sila ng multo. Sa akala nila, nakakita sila ng multo. So, takot na takot sila dun sa hangin, sa dagat, pagod na pagod, nadagdagan pa, nakakita sila ng multo. Hindi nila, kung sensitive sila, kung eksperto sila sa itsura ng Panginoon, dapat nakilala nila, si Jesus yan. Yung mga huling sulat ni John, ganun yun, sa John 21, nung nangisda si Pedro kasama yung ilang mga disciples, hindi nakilala ni Peter. Pero si John, nung ma-realize niya, napakaraming huli, sabi niya, ang Panginoon yun. Tumalon si Peter sa tubig para pumunta sa pangpang. So na-realize ni John. Pero dito, walang kahit isa sa kanila naka-discern na yun ang Panginoong Jesus. Hindi nila na-sense o na-realize na ang Panginoong Jesus pala yun. At sa bawat mga pangyayari sa buhay natin, hindi lingid sa kaalaman ng Diyos ang mga nangyayari sa atin. Ay kwento ko kay Doc kanina na 2 times akong na surgery. Ang pinakaayaw ko doon sa surgery, yung pabubaluktutin ka. Baluktutin kang ganun. Tapos, hahanapin yung laki ng karay, mahanapin yung buto mo doon sa likod. Nararamdaman ko yung tusok. Sabi ko, naku, ayoko na ma-operahan uli. Tapos yung sasaksakan na ng yung suwero. Pampakalma yun, Dok, yung pinapasok doon, bukod doon sa anesthesia doon sa likod. Tapos, maya-mayang konti, ang pakiramdam ko parang lumulutang na ako. Tapos, ang sarap ng pakiramdam ko, heaven. Tapos hanggang nawawala ng malay. At mga after 2 hours, magigising ka uli. Nung magising ako pala, wala akong maalala. Babalik yung alaala. Operahan pala ako. Nasa lupa pa rin ako kasi pangit yung kesame. Pangit pa yung paligid ko eh. Kasi kung nasa heaven ay maganda yung makikita ng mga paningin ko. So, napakahirap, no?
Pero yung takot, meron kaming teacher, meron siyang gallbladder na may stone. Ano na parang yung stone, nasa stage na dapat operahan, ayaw magpa-opera. Takot sa operation. Sabi ko, mga ibang buhay mo. Kasi yung akin, nung pag inopera yon, dadalhin sa laboratory yung gallbladder. Ititest. Tapos makikita mo yung result pagkatapos. Ang akin, ang nakalagay dun sa result, soon to erupt. Kaya pag pumutok yun, mas magiging worse. Mas mahihirapan yung mga doktor na tanggalin yung, kasi sumabog dun sa loob yung mas malalaki yung hiwa. Yung barangay Kagawad, sabi niya, yan lang pala hiwa mo Pinakitang ganun sa kanya. Pag ganun, sumabog yung gallbladder ko, eto, naging operation ko. Kasi ayaw niya magpa-opera dahil sa takot. Ako din po ganun dahil sa takot. Yung takot ng mga disciples, nasa isip lang nila. Kasi kasama nilang Panginoon, hindi sila dapat matakot. Dahil sa takot nila, napagkamalan nilang multo ang Panginoong Hesus. Yung takot. Yun ang, hindi ka naman dapat matakot, pero dahil naunahan ka ng takot, maaring yun ang ikamatay ng isang tao, yung takot na yun. Maraming mga testimony, yung mga merong cancer. Lalong hindi sila natulungan ng takot at saka yung anxiety, worry. Hindi nakatulong Pero nung unti-unti nakakaunsilan sila, nagbabasa ng Bible, encounter nila yung mga miracles ng Panginoon, lumalakas ang loob. Araw-araw, ito nagiging antidote sa takot, sa worry, sa anxiety. Yung kanilang personal na encounter sa Panginoong Hesus. Ito yung dapat na unang naging response ng mga disciples. Huwag na kayo matakot. Si Jesus yun Kaso iba yung nangyari. It's a ghost, sabi nila. Lalong nadagdagan yung takot nila, yung unang kanilang takot na sapawan ng pangalawang pag-iisip nila ng mali na ang Panginoong Hesus na lumalakad sa tubig ay multo. Hindi ka naman magtataka kasi posible yun na maisip nila na multo yun. Sino ba naman yung maglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa kanila? So yun na maiisip nila. Inan po natin yung susunod na pangyayari. Yung katiyakan ng Panginoon, yung assurance. Sabi ko po kanina, kailangan po nating matutunan ang magtiwala. Kahit hindi po natin nakikita at kahit na parang hindi siya tumutugon sa ating mga panalangin. Parang sa ating panalangin, nagpe-pray tayo sa Panginoon, pero parang walang nangyayari. Parang pinabayaan tayo ng Panginoon. Merong mga ganong pagkakataon sa buhay natin na nagpe-pray tayo, pero parang iba yung kailangan kong gawin dito. Kailangan ako'y kumilos na Pero wag po tayong magkaroon ng ganong pag-aalala o pag-aalinlangan sa ating Panginoon. So itong mga disciples, nag-alinlangan sila. Pero tiniyak ng Panginoon. Sa Biblia, napakarami pong mga promises ang Bible, mga pangako sa atin na pwede po natin panghawakan. At very powerful po ang Word of God na yun po yung mamememorize po natin. Ginamit po ng Panginoon ang Word of God sa pamamagitan ng Word of God ang creation. Nung nagsalita ang Diyos, nagkaroon. Word of God ang ginamit. Very powerful. Yung mga pilay, sinabi ng Panginoon, tumayo ka, lumakad ka. Sinabi lang po, wala po siyang in-inject na gamot o pinainom na medisina. Basta sinabi lang, sige, lumakad ka. Magkaroon ka ng paningin. Gumagaling po yung mga may sakit, yung patay.
Sinasabi niya lang, mabuhay ka. Si Lazaro, tinawag niya lang yung pangalan. Lumabas sa libingan. Very powerful yung word ng Panginoon. Ito po'y nasa atin araw-araw, ang word of God. Ang assurance na binigay ng Panginoon sa kanila sa verse 27, ngunit agad sinalita sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Na-assure ng Panginoon, ako ito. Huwag kayong matakot. Yung word na yon ang napakahalaga sa susunod na pangyayari po. Tingnan po natin. Yung attempt. Lumakas ang loob, nagbago na naman si Pedro. Ito si Pedro, ano po ito impulsive. Pabago-bago yung isip niya. Madaling matakot, madaling magtiwala sa Panginoon. Minsan ganun po tayo, no? High na high po tayo spiritually. Pag uwi sa bahay, iba na yung biglang bumababa na yung level ng ating spiritual life. So si Pedro, ganyan po, pabago-bago po siya. At extreme po yung kanyang gustong mangyari. Gusto niyang makalakad sa ibabaw ng tubig. Pero wag po nating i-criticize si Peter dito na yung makikita natin, yung kanyang pagtingin doon sa alon. Ang tingnan po natin dito ay yung kakaibang katangian ni Pedro na siya po ay gusto niyang lumapit sa Panginoon at isipin niya na kaya ng Panginoon palakarin siya sa ibabaw ng tubig, na magagawa ni Jesus ito. Habang ang 11 ay nakaupo at naghihintay ng mangyayari. Nakaupo lang sila, pinapanood nila kung anong mangyayari kay Peter. Pero si Peter, meron siyang aksyon na ginawa. Meron siyang attempt na ginawa. Gusto niyang lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng hindi paglangoy. Alam natin na ang paglangoy, kaya ni Peter yan. Compared sa ibang mga disciples, katulad nila Matthew, nila Nathaniel, at yung iba pa po. Kung si Andres at si Pedro, si Juan, si Santiago, ay mga eksperto sa paglangoy dahil mga mangingisda. Pero yung iba, hindi po. Iba po ang mga occupation ng mga yon. Pero si Peter, meron siyang attempt na kakaiba. Maganda po ito, no? Kung tayo po ay merong mga gusto nating mga gawain na i-attempt na hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Sinabi ng angel doon kay Mary, nothing is impossible with God. Sabi ng Panginoon, ng angel kay Mary, magbubuntis ka, sabi ni Mary. Dalaga ako, paano mangyayari sa akin yun? Tingnan mo nga yung pinsan mo, si Elizabeth. Di ba baog siya at matanda na? Ngayon, buntis siya. Nothing is impossible with God. So maganda yung isip na yon ni Pedro na wala imposible sa Panginoon. Kung siya nakalakad, mapapalakad niya rin ako. Kaya lang, ang problema, na yung kanyang pagtingin sa Panginoon ay naibaling niya sa hangin. Ang hangin ay pwedeng sabihin natin mga distraction ito, mga problema o mga bagay na hindi naman problema o kasalanan, pero nakapagdidistract sa ating paglago sa Panginoon. Kaya instead na mag-grow tayo ng mabilis o normal na paglago, ay naaantala kasi nadidistract tayo sa mga bagay-bagay. Kasalanan man yan, sanlibutan man yan, o ito ay hindi siya kasalanan pero mabuting bagay, pero yung ating attention ay nabuhos natin doon. No? Sa pagluluto, o kaya sa mga gawaing bahay na nagpatayo ka ng mansyon tapos wala ka ng panahon. Pati Sunday, nakuha mo na. Na-distract ka na ng bagay na yun. Maganda yun. Mabuti yun. Kaya lang, naging kaagaw. Kaagaw ng atensyon ng Panginoon. So yung attention ni Peter ay nandun sa Panginoong Jesus, bigla napatingin dun sa bagay na yon. Ang resulta, lumubog siya. At maaari siyang malunod. Pero ang napakaganda, ang humingi ng saklolo si Peter, hindi dun sa mga kasamahan niya, o kaya ay yung effort niya, lumangoy siya papunta sa bangka. Kaagad-agad, humingi siya ng saklolo
Sabi rito, verse 30, ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakalit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Okay, yung attempt ay ang result ng ng test kay Peter ay sabi ng Panginoon, napakaliit ng iyong pananalig. So ibig sabihin, huwag naman nating hamakin yung faith ni Peter na nung una ang ganda, tapos biglang ang resulta maliit pala. Pero may faith siya, pero maliit. So kailangan pa itong dagdagan at mag-grow. Kung tayo po ay si Peter, ikaw na nakaupo si Peter ka, at sinubo ka ng Panginoon, ano kaya ang level ng faith na makikita ni Jesus sa atin? Pag dumating ang mga trials. Kasi ang trials, ang purpose niyan ay mag-grow tayo. Sinusubok tayo upang tayo ay lumago yung ating faith sa Panginoon, lumago ang ating spiritual life. At magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon. Ngayon si Peter, sablay. Kulang pa. Pero mas maganda kasi nag-attempt siya, yung mga disciples ay hindi. Bago nangyari ito, nauna yung sa bangka. Tingnan lang po natin, hindi ko po nailagay dyan, yung sa bangka ng nung natulog si Jesus. Wala po dyan eh. Babasahin ko na lang po sa Matthew 8:23 to 27. Sabi po sa Matthew 8:23 to 27, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, tumahimik ang mga ito. Verse 27 po. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumalima sa kanya. Ano po yung naging result dun sa unang encounter nila sa storm dun sa sea? Namangha sila at ang sabi nila, anong klaseng tao ito? Pati hangin. Anong klaseng tao ito? Ngayon, pag atin pong, yun po nangyari sa chapter 8. Pag tinignan po natin, ito po yung chapter 14 na. Chapter 14. Verse 32 and 33. Sabi po, pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. So sa first encounter po nila sa Panginoon, sabi nila, anong klaseng tao ito? Pero hindi pa tapos yung trials ng Panginoon. Naulit-uli dito sa chapter 14, pero iba na ang kanilang level ng acknowledgement sa Panginoon. Iba na. Ang sabi po ni Matthew, sinamba siya ng mga nasa bangka. Sa chapter 8, namanghalang sila. Pero dito, sinamba na siya. At ang sabi nila, hindi na, anong klaseng tao ito? Ang sabi nila, tunay na kayo ang anak ng Diyos. Nag-level up yung kanilang pagkakilala sa Panginoon. May relasyon sila sa Panginoon at nag-level up yung kanilang kaugnayan sa Panginoon. Every Sunday po, tayo ay nag-worship. Mapalakpak tayo. Minsan sobrang
galak natin, napapatalon pa tayo. Ang pinaka-effectivity o yung bunga, yung result, pagkatapos. Yun ang mahalaga, yung pagkatapos. Paglabas natin ng building na ito. Yung buhay natin. Yung mga alagad, si Juan at si Pedro, dun sa Acts chapter 5 yata yun, chapter 4. Sabi ng mga tao, hindi naman nakapag-aral yung mga yan eh. Yung mga religious leaders. Pero, mga alagad ni Jesus yan. Mga followers ni Jesus yan. Na-notice nila na si Peter at si John ay mga disipulo ni Jesus. Yun din ang gusto mangyari ng Panginoon dito. Later on, nangyari yun. Ngayon, hindi pa eh. Kasi tinuturuan pa sila eh. Ang learning nila ay wala sa building, sa loob ng church. Every day, kasama nila ang Panginoon. Tapos actual yung mga nangyayari sa kanilang buhay. Yung isa, sana na-save eh. Pero hindi na-save, si Judas. Pinagkanulo pa ang Panginoon. Meron siyang malaking opportunity, pagkakataon, laging pinagpipray ng Panginoon. Lord, sana ma-save ang tao na ito. Pero, hindi na-save si Judas. Pinagkanulo niya ng Panginoon. Ang resulta ng kanyang end ng life niya, nagbigti siya, nahulog siya, sumabog yung bituka niya. Pangit ang kanyang kamatayan. Pero yung 11 disciples, pinalitan pa yon. Later on, si Matias, tapos later on, si Pablo, yung hinirang ng Panginoon. Ang isa lang na maganda ang kamatayan, si John, the Beloved, tinapon sa kumukulong langis. Hindi namatay. Tapos, dinala sa Patmos. Tumanda, namatay. Doon po siya. Namatay siya hindi sa pagsunog sa apoy. Hindi siya namatay sa mga leon. Hindi siya namatay sa espada. Baril, wala pa nung panahon na yon. Namatay siya sa katandaan. Pero, hindi maganda yung kanyang kinalalagyan kasi nasa Patmos si John. Hindi ko alam kung nakaalis siya doon o doon na siya namatay. Yung lugar na yun, puro bungo. Puro bungo yun kasi mga namamatay doon na. So, hindi convenient yung naging buhay ng mga disciples. Pero nakaya nila. Matindi yung training ng Panginoon. Ang galing na coach ang Panginoon. Magaling na trainer si Jesus eh. Tayo rin po, wala tayo sa langit. Nasa lupa po tayo. Pero meron po tayong trainer, si Jesus. Siya ang nagtitrain sa atin through reading the Word of God, prayer, and yung mga personal na experience natin para ipakilala na siya ay Diyos. May hawak ng buhay natin, kalusugan natin, pati ang kamatayan, hawak ng Panginoon. At tayo ay kanyang dadalhin na komportable sa piling ng kanyang Ama sa katapusan ng ating mga tungkulin sa mundong ito. So, tayo po ay may tungkulin. May mga misyon tayo ngayon. Ang topic po, ang tema ng Interchurch is Go Ye, Make Disciples. So, hindi man po tayo gifted na evangelist, pero tayo po ay witness ni Christ. At itong mga witness ito, mga martyr. Yung martyr, ang ibig sabihin, witness. Mga witness sila ng ginawa ng Panginoong Jesus. Sa bandang huli po dito, makikita po natin, ano po yung bandang huli? Meron pa. Tingnan po natin. Yan. Pagkatapos noon, sa 34-36, nakarating po sila doon. Sabi sa 36, hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit, kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan, at lahat ng makahipo nito ay gumaling. Nakita na naman ng mga disciples yon. Nagtataka siya. Inihipo lang yung damit, gumagaling. Gawin ko kaya yung kay Doc. Hipuin ko kaya ang kanyang short sleeve. Gagaling kaya ako. Hindi, pero bilang mananampalataya,
sila ay mga doktor na nakadepende sa Panginoon sa paggaling ng mga pasyente nila. Yun ang advantage ng mananampalatayang doktor. Unang-una sa Panginoon. Merong doktor na nagalit sa akin. Sabi ko, baka po yung sakit ng anak ko typhoid. Marunong ka pa sa akin. Dengue yan, sabing ganon. Ang dengue ay hindi nagmamanifest kagad yung mga butlig-butlig. Later pa lang yan. So hindi niya ginamot na typhoid. Ginagamot niya sa dengue. Nakaswero, tapos pag nilalagnat, paracetamol. After ng mga 4 days, lumabas ang result, typhoid ang sakit. Gusto ko sisihin, sabi ko na po sa inyo, Dok, typhoid ang sakit niyan Kasi anak namin yan Alam ko pag yung mga sintomas na yan Kaya lang, di ko kayo pwedeng pangunahan. So, dapat, doktor, mayroong wisdom Dapat may partnership sa Panginoon. Kaso, ang kanyang tiwala ay sa kanyang learning, sa kanyang edukasyon at sa kanyang diploma bilang doktor. Pero, given na yon na kahit kung ako ang doktor, ikaw hindi ka naman doktor, ba't mo ako pangungunahan? Kung may pride ako, pagsasabihan kita, huwag mo akong pangunahan. Pero kung magulang ka na nagmamalasakit sa anak mo at Kristiyano akong doktor, mauunawaan kita. Yun yung wisdom na meron yung mga doktor na mananampalataya. Kasi magulang yan, mayroong parent instinct yan Kaya ganun mag-alala So ang learning natin ay sa Panginoon. Nakita na naman nila. Inipo lang yung damit, gumaling. So dapat nagpapatatag ito ng kanilang pananampalataya. Yung level ng kanilang faith sa Panginoon, nag-i-increase ito. Sa Facebook, maraming ganyan, yung nagpo-post ng mga verses. Mga young people, po-post. Minsan, nagtataka ako, sabi ko, hindi naman active to, hindi naman to nag-church pag Sunday. Kami ginawa itong isang bagay na hindi maganda. Pero post ng verses. Yung pala, ginagamit niya yung mga verses na yan to attract yung kanyang mga networking. Kasi ang kanyang trabaho ay sa network. Nagne-network siya ng mga organic na mga product. So, ginagamit niya ang Word of God para makonvenient yung mga tao. Mabait to, Christian to. Nagpo-post ng mga verses. Pero mo kinakasangkapan mo yon. Pero yung buhay mo, iba dun sa mga talata na pinopost mo. Hindi tugma. So, ang buhay ng mga mananampalataya, dumaan sa training ng Panginoon. At mahusay na trainer ito si Jesus. Siya pinakamagaling na coach, pinakamagaling na master na magbabago ng buhay natin na angkop sa panlasa ng Ama sa heaven. Later on, hindi na Panginoon o hindi na tao, hindi na Panginoon o anak ng tao. Kapag nagpe-pray sila, ang tawag na nila, Papa. Papa na, very close na talaga. Pero bago nila narating yon, dumaan muna sila sa pagkakilala at tao. Yung babaw ng kanilang pagkakilala. Pero ang Panginoon, napakatyaga, patuloy niyang din-disciples. At tayo rin, yung mga leaders ng church, meron tayong discipleship. Hindi natin kaya mag-isa yan Partnership with the Holy Spirit po yun. Kailangan isuko ng tao yung kanyang heart sa Panginoon. At may mga sequence ng mga encounter sa Panginoon at yung sipag at tiyaga mo sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoon at pakikipag-ugnayan sa Kanya ang siyang magpapalevel ng ating mga spiritual life. Kung tayo po ay walang pinagbago, naligtas tayo, tapos ganun pa rin, worldly pa rin ang thinking natin, sayang naman yung dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi ang purpose niya is not only go. May kasunod po yun. Go ye and make disciples and teach them to obey. Yun po yung kumpleto sa mga anak ng Panginoon. Ngayon, paano tayo mag-o-obey? Sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandments. How can we love God? Without first having faith with the Lord Jesus Christ. Yung faith sa Panginoon, ang unang step para magkaroon ka ng kaugnayan, mabalik yung ating relasyon sa Panginoon. At ang Espiritu Santo mananahan sa atin, at ang Espiritu Santo ay bunga ng pag-ibig. At ang pag-ibig na yon
ang siyang susi ng pagsunod ng isang mananampalataya. Hindi po nakapagtataka kung bakit ang mga mananampalataya inalay po nila yung buhay nila. Kasi meron po silang mga katangian ng banal na spirito. Kung may pag-ibig, kung sila nag-alay ng buhay, ito'y dahil sa pag-ibig nila sa Diyos. Dahil ang unang nangyari, sumampalataya sila sa Panginoon, nanaan ng Espiritu Santo, at ang bunga ay pag-ibig. At nakakasunod sila sa gusto ng Panginoon. Mahirap pong sumunod sa Panginoon. Meron pong kwento, namatay yung isang Kristiyano, napunta siya sa langit, siyempre Kristiyano siya, nakita niya maraming tao, glorified body. Tinanong niya yung isa, ano ba ang kinamatay mo bago ka napunta dito sa heaven? Sabi nung isa pinakain ako sa leon. Nakasakit pala ng kamatayan mo, sabi niya. Nakita niya yung mga grupo, maraming grupo, nagtatawanan. Nilapitan niya yung isa. Masaya kayo. Nakipagkumustahan siya. Tapos tinanong niya rin kung ano ang kinamatay. Sabi niya kami, mga grupo kami, sinunog kami sa hardin ni Nero. Nako, ang sakit nun Yung sunugin. Saklap naman pala ng kamatayan ninyo. Paano nyo natanggap yung ganong uri ng kamatayan? Tapos, naglakad-lakad siya, nakakita uli siya. Tinanong niya uli, ano ba kinamatay po ninyo? Ipinako ako sa krus. Si Pedro pala yung na tanong niya, pinako daw sa krus. Tapos yung isa naman, pinugutan ng ulo. Si Pablo naman, yung natanong niya. Tapos, yung isa hindi niya kilala. Ikaw, anong kinamatay mo? Napunta ako sa isang liblib na lugar, maraming mga native na mga tao. Nag-attempt ako na i-share ang gospel. Yung pala, hinuli nila ako, niluto nila ako at kinain nila ako. Nako, nakakadiri naman pala ng naging kamatayan mo. Maya-maya, nagtataka itong mga nagtatanong kung ba't siya nagtatanong. Siya naman ang tinanong. Kayo po, bakit po kayo namatay? Pero nandito kayo. Sabi niya, yun nga nakakalungkot Kagabi, kumain ako ng marami, natulog ako, binangungot ako, namatay ako, kaya ako nandito. At marami pong ganyan, namatay sa kasaganahan ng buhay nang hindi naglilingkod sa Panginoon. Puro pleasure lang ng mundo yung naging experience niya. Pero yung mag-suffer para sa Panginoon, hindi niya natutunan. Yan po ang isang hatak ng mundo. Yung hatakin po yung Kristiyano. Mayroon po tayong kalaban, yung laman, yung mundo, si Satanas. Sanlibutan, si Satanas, at ang sarili. Yan po yung ating mga kaaway. At si Jesus lang po ang makakatulong sa atin. At mayroong 3 weapon na pwedeng panlaban po natin doon. The Word of God, prayer, at yung experience natin sa ating Panginoong Jesucristo. God bless po. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito, sa privilege na ibinigay sa akin ng mga kapatid, na amin pong pagbulay-bulayan ang mga pangyayari na ito na tinala ni Marcos, ni Matthew, at ni John. At ang mahalaga po ay kung ano po yung mensahe na aming may papamuhay sa aming pag-uwi. At dalahin ko po na inyong pagpalain ang mga kapatiran sa dakong ito, sa pangunguna po ng mga itinalaga po ninyong mga tagapangasiwa ng iglesia na ito. At patuloy, Panginoon, na maging si Ninong Carding, Ninang Wyatt, ay inyo po silang pagpalain sa kanila pong pag-stay, sa kanila pong mga apo at anak na manugang sa Amerika. Pagpalain mo po sila. At maging ang mga gawain po nila, mga ministries po nila dito, ay patuloy na maging kasangkapan na matupad ang inyo pong kalooban at patuloy na lumago ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa po sa amin.
At kayo po ang patuloy na maparangalan at maitaas po ng bawat nakaranas ng pagtutubos po ninyo. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po'y magsitayo at ating ihanda pasalam sa ating Panginoon sa pagtatapos ng ating worship service ngayong umagang ito. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang sapugan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan po kayo ng ating Panginoon Diyos.